Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Ilang lalawigan po sa Mindanao at Visayas isinilalim na sa signal number 2 na ng bagyong Quinta. Forced evacuation ipatutupad sa Siargao Island. Quinta ay lumakas pa at ito ay naging tropical storm. At sa kasalukuyan, public storm signal number 2 ay nakataas na dito sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte. At dito po sa Dinagat Province at Siargao Island. NDRRMC naka-red alert dahil sa bagyong Quinta. Naka-red alert pa kami, di pa kami nagbaba ng red alert. Kaya yung ating responders dyan, local at saka yung national, ay nakaumag sila. Simbahang Katolika nanawagan sa publiko na gawing diwa ng Pasko ang pagtulong po sa mga biktima ng bagyong Pablo. Sa lahat ng mga gustong tumulong sa kanila, sa ganitong paraan, magiging mas kumpleto pa ang kanilang kapaskuhan. Pamahalaan, umaasang tuloy-tuloy na idineklarang ceasefire ng CPP-NPA o CPP-NDF-NPA. Ito hong pinagkasunduan ay ang pinakamahabang tigil putukan na 27 days. Sana nga magtuloy-tuloy ito. Ay tampang kalakalan, Peso Naga, nakalikha po na mahigit sa 3,000 trabaho. At sa Bayong Dagat, 2 bumberong re-responde sana sa sunog doon sa New York. Tinambangan. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po tayo ngayon mga kasama. Merry Christmas! Merry Christmas! December 25, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo ay live din sa DYHB 747 RMN Bacolod, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXCCV 684 RMN Tugigaraw at sa DZRS 1179 RMN Sorsogon. RMN News Nationwide. Lumakas po yung bagyong Quinta habang kumikilo sa Eastern Visayas sa bilis na 19 na kilometro bawat oras pakanluran ng Pilipinas. Huli siyang namataan sa line 260 km silangan ng Gian, Eastern Samar. Taglay po niya lakas ng hangin ng 65 kph malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 80. Sa latest bulletin ng Pag-asa ay signal number 2 na po sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Province at Siargao Island. Signal number 1 naman sa Northern Samar, Western Samar at Eastern. Biliran, Bohol, Cebu, Camotes Island, Surigao del Norte at del Sur, Agusan Provinces, Misamis Oriental at Camiguin. Sa interview ng RMN kay Pag-asa Weather Forecaster Vic Manalo,
ay pinapayuhan na huwag munang maglayag ang sakyang mga pandagat sa nasabing mga lugar. Kinta ay lumakas pa at ito ay naging tropical storm at patuloy na lumalapit dito sa may Eastern Visayas. So pinapayuhan po natin yung ating mga kasamang nangingisda na huwag muna o umiwas dito sa mga malapit sa seaboard ng Luzon kasama na sa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao. Samantala, umabot na sa 249 ang kabuang bilang na mga stranded na pasahero sa Liluan Port sa Leyte, kung saan umabot din sa 12 yung pong stranded na mga rolling cargo at mga pasahero sa passenger vessel. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Patas pa rin makasama red alert status ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, lalo na nakapasok na nga po sa bansa bagyong Quinta. Sa interview ng RMN kay NDRAMS Executive Director Benito Ramos, nagbabala siya sa mga residente sa Caraga Region at sa Region 8 na maghanda sa pananalasa ng bagyo. Ayon po kay Ramos, inaasa maglalandfall si Quinta bukas sa Siargao at sa Dinagat Island. Kasama nito yung Siargao at saka yung Dinagat Island. Yan ang pinupunteriya niya maglandfall na bukas. So ito ay nagbabala na sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Siargao, Dinagat. Naka-red alert pa kami, di pa kami nagbaba ng red alert. Kaya yung ating responders dyan, local at saka yung national, ay nakaumang sila. Kasabay po nito, tiniyak naman ni Ramos sa hindi direktang tatamaan ng bagyo yung Combal, yung Compostela Valley at Davao Oriental na lubang sinalantana ng bagyong Pablo. Apektado rin sila pero hindi kagaya nung kay Pablo. Ito ay hindi naman sila direct hit. Paulan-ulan lang. Pero kagabi, paambon-ambon lang. Dito naman sa Samar Leyte, nakita nila yung buwan. Kaya nakapag-Noche Buena pa naman yung ating mga kababayan. At sa ngayon ay hindi pa naman umaabot yung si Quinta. Kaya pwede pa sila na mag-enjoy ng Christmas. Hindi masyado yan doon sa Davao Oriental at saka yung Compostela Valley dahil hindi yan ang diretsyon nitong ni Quinta. Sa ngayon naman po ay patuloy pa rin yung search, rescue at retrieval operation sa mga naapektuhan ng bagyong Pablo sa Combal at Davao Oriental. Force evacuation patutupad na sa Siargao Island dahil sa bagyong Quinta. Kasama natin sa Balita Live, Jojo Perol. RMN Nationwide Report. Ipinapatupad na ang forced evacuation sa buong Siargao Island dahil sa bagyong Quinta, lalo na itinaas na ang storm signal number 2. Itong binigyan din ni Attorney Privilito Plaza, ang Provincial Administrator ng Surigao del Norte. Ito ay matapos sinagawa kanina ang joint meeting ng City at Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Di umano ay pinaghahandaan ang paglakas ng hangin simula alas 4 ng hapon hanggang mamayang hating gabi. Inihiyag naman ni Surigao City Vice Mayor Danilo Menor, base na sa rekomendasyon ng Management Council, iniutos na rin ang preventive evacuation sa ilang landslide at flash flood prone area sa buong lungsod. Ito ay bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Quinta. Bagamat nasa signal number 1 pang Surigao City, naghahanda sila sa posibleng epekto ng bagyo. Hinilala na rin ang ilang mga evacuation centers na gagamitin kung sakali. Sa mga oras na ito, naka-alerto na ang mga barangay captains at mga municipal mayors sa anumang pangyayari. Hanggang mo sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Ang biyahe po ng mga sakyang pandagat sa mga lugar na apektado ng bagyong Quinta, kansilado. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Kansilado ng mga biyahe ng mga anumang uri ng sasakyang pandagat sa mga lugar na may babala ng bagyong Quinta. Ayon kay Coast Guard spokesperson ng Commander Armand Balilo, kanina umaga pa lamang hindi nila pinapayagang bumiyahe ang mga sasakyang pandagat, partikular sa mga luluwigan ng Leyte, Southern Leyte, Eastern at Western Samar, Surigao del Norte, kabilang ng Dinagat Island, Surigao del Sur, Agusan Provinces at Camiguin Island. Base sa panuntunang pinairal ng Coast Guard, kapag may nakataas sa babala ng bagyo sa lugar, daraanan at patutunguhan ng isang sasakyang pandagat ay hindi na ito pinapayagan pang maglayag. Pinayuhan naman ni Coast Guard Commander Rear Admiral Luis Rodolfo Isurena ang anumang mandaragat na huwag na magpumilit pumalaot upang maiwasan ang anumang trahedya sa karagatan. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide.
Mga kasama, dapat alalahanin po ngayong Kapaskuhan ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo para iligtas ang bawat isa sa atin sa mundo. Yan ang mensahe ni Haro Iloilo Archbishop Angel Lagdameo sa Sambayan ng Pilipino ngayong araw ng Pasko. Kasabay nito sa interview ng RMN, nanawagan po si Lagdameo sa publiko, tulungan natin yung mga nasalanta ng Bagyong Pablo sa Visayas at Mindanao upang maging mas makabuluhan ang Pasko. Pwede rin silang mag-celebrate nitong Pasko at harinawa ang kapaskuhan ng kanilang mga neighbors na tumutulong sa kanila ay magkumpleto sa kanilang kapaskuhan. Therefore, ako ay nananawagan sa lahat ng mga nakakakilala sa kanila, sa lahat ng mga gustong tumulong sa kanila, sa ganitong paraan magiging mas kumpleto pa ang kanilang kapaskuhan. Umaasa naman ang pamahalaan na magtutuloy-tuloy po ang dineklarang tigil putukan ng Communist Party of the Philippines, National Democratic Front of the Philippines, New People's Army o CPP, NDF, NPA. Una na kasi nagkasundo ang magkabilang panig para sa 27-day Christmas ceasefire mula December 20 hanggang January 15. Sa interview ng RMN kay GPH Negotiating Panel Chairperson Alexander Padilla, matapos po ang ceasefire, mag-uusap muli sa negotiating table ang GRP at ang CPP, NPA, NDF. Bagamat tumanggi si Padilla ang ilahad ang kanilang paksa, tiniyak naman ito na hindi pag-uusapan ang issue ng coalition government, power sharing o pagbibigay ng posisyon sa gabinete ng Pangulo Aquino kay CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Ito hong pinagkasunduan ay ang pinakamahabang tigil putukan na 27 days. Sana nga magtuloy-tuloy ito, pero siyempre practical din tayo na ayaw natin umasa tapos wala rin mangyayari. No? Pero nagkasundo na magkaroon nga nitong extended ceasefire tapos mag-usap on certain points of discussion na sa ngayon hindi pa natin pwedeng paliwanag ng husto sa publiko, pero maasahan ho nyo na talagang hindi naman ito pinag-uusapan yung tinatawag na kasi lumalabas sa mga pahayagan, coalition government. Wala hong power sharing, wala rin hong ino-offer ng kabineting posisyon kay Mr. Sison. Kasabay niya, umaasa po ang Aquino government na magkakaroon na ng independent ceasefire kung saan inaasahan ng pagdedeklara na election ceasefire. Pumayag naman sila ngayon dito sa extended ceasefire, so tingnan natin kung ano mangyayari. Sana nga may mangyari din dito. Well, meron pag-uusap na tungkol sa election ceasefire, no? Hindi naman extension nitong mismong January 15, pero pagdako ng eleksyon, baka magkaroon rin tayo ng konting puwang. Sana mangyari yun. Yung pong mga magulang, umapilang huwag tangkilikin yung mga manikang buntis. Kasama natin sa Balita Live, Silvestre Labay. RMN Report! Umapila ang mga magulang maging ang Department of Health na huwag tangkilikin ang pagbili bilang pangregalo ang buntis na manika o yung pregnant dolls na ibinebenta sa maraming mga shopping malls sa Quezon City. Una rito, sinabi ni DOH NCR Director Eduardo Hanairo, hindi akma umano sa moralidad at magtataguyod lamang ng teenage pregnancy sa kabataan ang ganitong uri ng laruan. Ipaniliwanag pa ni Hanairo na malaking impluwensya sa kaisipan ng batang nasa edad na 5 hanggang 8 taong gulang ang kanilang nakikita at naririnig, kaya malaki ang epekto nito sa kanila. Nistulaan niyang pagbuyo ito sa kabataan na ang pagbubuntis ay isang mainam na bagay dahil kaakit-akit ang isang manikang buntis. Taong 2002 nang ipagbawal sa bansang Amerika ang kahintulad na laruang pambata matapos nga nakatanggap na sunod-sunod na reklamo ng taong bayan. Kasama mo sa Quezon City, Silvestre Labay, RMN. Radyo mo, Nationwide RMN News Negosyo. Mga kasama, sumampala sa 3,077 ang trabaho na likha ng Metro Naga Peso. Yun hong tiyatag ng Public Employment Services Office ngayong taon. Yan ay ayon sa record na naitala na naturang tanggapan. Hindi pa man ho nagtatapos ng 2012, mas mataas daw sa 3,000. Inaasang may bibigay na employment opportunities simula Enero hanggang Disyembre. Yata mas mataas ang numero na empleyado o na empleyo sa buwan ng Setyembre, kung saan marami yung nagbukas ng oportunidad sa trabaho dahil na sa taunang Peña Francia Festival. RMN News Abroad. Sa Amerika, tinambangan ng isang ex-convict ang 2 bombero na re-responde sana sa sunog sa New York.
Napatid na sinunog ni William Spengler Jr., 62 years old ang kanyang tahanan sa Lake Road at hinihintay ang bumbero para pagbabarilin. Una rito, nagkaroon muna ng palitan ng putok sa pagitan ng salarin at ng mga otoridad at kasunod nito ay binaril ni Spengler ang sarili na ikinasawi ng sarili niya. Napagalamang noong 1981, nahatulan si Spengler sa pagpatay sa kanyang lola at nakulong na ilang taon, subalit napalaya noong taong 1998. Matapos po ang sunog, 7 bahay na katabi ng tahanan ni Spengler ang nadamay. Kasama live po tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang RMN News Nationwide. Ngayon pong Martes, December 25. Merry Christmas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa RMN News Nationwide. Sa lahat po ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bansa. Panoorin po aming naging pagbabalita alas 7 ng umaga at ngayon tanghali alas 12 sa YouTube. Type lamang ang RMN News Nationwide. Sa kalam po ni kasamang Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Muli bumabati na isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Dito pa rin sa inyong tinututukan, pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:17.